Barangay Hinebra mga bro, magtatanggal na kaya ng player at Troy Rosario kailangan maasahan sa ilalim. So mabigat nga ang susunod na kalaban ng Barangay Hinebra mga bro na Magnolia Hotshots. Struggle din naman ang Magnolia Hotshots pero di hamak na mas liyamado sila sa lineup kaysa sa Barangay Hinebra. Alam naman natin kung gaano kalakas ang import ng Magnolia Hotshots sa ilalim na si Ricardo Ratliff. Isa nga ito sa mga posibleng magpapahirap sa Barangay Hinebra lalo na't wala si Japit Aguilar. Siguradong kakainin lang din ito si Bin Adamos kaya kailangan nga ni Troy Rosario mag-step up upang maasahan siya sa ilalim. Dapat ding mag-ingat ni Troy Rosario sa foul trouble mga bro dahil pag na foul trouble ito siguradong dodominahin na ni Ricardo Ratliff ang ilalim. Pero hindi naman kasi talaga center position itong si Troy Rosario mga bro. Nag-a-adjust lang talaga siya dahil wala nga itong si Japit Aguilar. Kaya undersized talaga siya laban kay Ricardo Ratliff. Magiging mahirap na laban talaga to sa Barangay Hinebra dahil injured nga ang kanilang mga sentro. Pero malay natin mga bro baka makasilat pa itong Barangay Hinebra dahil yung Converge nga ay nagawa nilang tambakan. Hindi nga lang nila nasustain hanggang dulo. Kaya abangan na lang natin kung anong plano ni Coach Timcon sa Barangay Hinebra ngayong Manila Clasico dahil underdog talaga sila sa laban. Pero nandyan naman ang kanilang crowd na posibleng magbibigay din ng pressure sa mga manok. Sana makasabay sila sa laban. Sa kabilang banda naman mga bro, Barangay Hinebra kailangan na nga bang magtanggal ng player. Ito nga Barangay Hinebra ay sobrang loaded na talaga sa guard position mga bro. Wala na ngang playing time ang iba dahil sa dami samantalang kulang talaga sila sa legit big man. Kaya maraming ang nagsasabi na i-trade o bitawan nila ang kanilang ibang gwardya at subukan kunin si Brandon Bates ng Meralco Bolts. Well, para sa akin mga bro, maganda talaga na magbawa sila ng guard at magdagdag ng mga batang big man. Maganda din talaga itong si Brandon Bates dahil sobrang sipag ganito sa ilalim mga bro. Hindi nga lang masyadong maaasahan sa opinsa. Pero kung sa dipinsa naman mga bro, siguradong marami talaga itong pahihirapan. Kahit si Japit Aguilar at Junmar Fajardo ay nahirapan nga dito noong Philippine Cup. Pero hindi rin talaga siguro ito fit sa playing style ni Coach Timcon mga bro dahil kailangan nga ni Coach Timcon yung big man na kayang maghalimaw sa ilalim. Isa pa malabo pa sa sabaw ng pusit na bitawan ito na Meralco Bolts dahil malaki nga ang naitulong nito sa kanilang kampyonato at mahirap din talaga maghanap ng big man na masipag sa ilalim. Panigurado i-develop din nila ang shooting nito mga bro. Mas malakas nga itong si Brandon Bates kapag nagkaroon ng scoring ability. Sa Barangay Hinebra naman mas mabuti nga nabawasan talaga nila ang kanilang gwardya dahil lumiliit nga ang kanilang lineup dahil sa dami ng guard. Kita naman natin paano sila tinalo ng mga team na may mga legit center. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?